Magandang umaga po sa inyong lahat. Nanganak na naman po muli ang aming aso. Ang kulay ng mga tuta, black and white, combination ng brown. Ito, this time ay kakaiba naman. Parang typical lang na magkakapatid, pero sa magkakapatid, merong mahina. Yun ang mahina, nasa lalagyan. Yun o, maliit lang siya talaga pinanganak. Hindi siya katulad ng tatlong ito. Para siyang premature baby. Noong una nga, akala ko, patay na nang hindi siya gumagalaw. Kasi nga, sobrang liit niya. Nung maliit pa sila magkakasama. Pero nung lumalaki sila, hiniwalay na namin dahil nahihirapan itong maliit. Kasi binibiro siya ng mga kapatid niya na malalaki. Kahit na wala pa silang isang buwan. Ang nanay naman niya, maagap na nawalan ng gatas. At tila lumalandi muli. Kaya napapabayaan niya ang kanyang mga anak. Kaya ang ginagatas na lang nila ay ang goat milk na aming in-order sa Shopee. Dahil nga wala ng gatas ang nanay nila, kahit may konti lang pero hindi to sapat sa mga tuta. Kaya yun nga kami in-order ng gatas. Yung gatas na yun na nagbibigay ng nutrisyon sa kanila bilang tuta at mabilis nga silang lumalaki. At yung dalawang brown na nasa pinto ang unang anak ng aming aso na si Kate. Malaki na sila ngayon. At ito naman ang ikalawang henerasyon ng mga tuta. At ngayon ang kulay nila ay itimin halos lahat. May konting brown, may konting puti. At yung pinakamaliit, at yung nga palang pinakamaliit ang nagkaroon ng maagap na pangalan dahil nga siya ay parang bunso or pinakahuli or premature baby. Kaya ang tawag namin sa kanya ay si 50-50. At minsan tinatawag din namin siya si premature, ay dahil nga siya ay lalaki, ang tawag namin sa kanya ay si Primo. Primo ang pangalan niya. At yung tatlo, wala pang pangalan. Kaya nga sana mabuhay itong maliit na tutang ito. At pag nabuhay itong maliit na tutang ito ang henerasyon na maliliit pag nagkataon. Kasi mas maliit pa siya sa lahi ng mga asong ito na kung tawagin daw ay mga Shih Tzu. At alam nyo mga kahani, kapag natutulog to si Primo, ay para siyang mamamatay na. Akala ko natutulog lang. Nung makita ko pag inaangat ko, nagkukulang na pala ito sa gatas. Ay akala ko ay patay na. Dahil para siya nag-iigit, yung leeg niya umiikot. Kaya dali-dali kami nagtitipid ng gatas na goat milk kasi yung pala gutom na. Ganun lagi ang kanyang ginagawa. Ganun lagi ang kanyang pinakikita kapag siya nagugutom. Para laging umiikot ang kanyang mata. Pero pag masigla naman siya, napakaliksi. Kahit na hindi makalakad ng diretsyo. Bibo. At masigla din siya at saka malandi rin siya. Pero pag nagugutom na, para siyang nauupos na kandila at parang mahihimlay na siya ng tuluyan. Kaya pag pinagtimpla namin siya ng gatas, dali-dali niya itong susunggaban. Yung bang tila hindi siya pinakain ng isang buwan. At tuwing nabubusog siya sa kanyang gatas, ay hinahayaan muna namin siya sa mga tuta na kanyang mga kapatid para magbanting-banting naman sila. At nakita naman nyo ang laki ng tatlo kumpara doon sa isa. Dahil maliit nga itong isa, sobrang liit naman talaga. Kaya medyo hirap siyang maglakad at ang ulo niya ay parang gigiwang-giwang kung maglakad. Ganito talaga ang kanyang kilos mula nung siya ipanganak pa. Kaya kung ikaw nakasaksi ng ganitong klase ng mga tuta, itong tutang ito ang pinakapansinin sa magkakapatid. Dahil nga cute siya at saka maliit. At kung maglakad siya, gigiwang-giwang para mahulog yung ulo doon sa flooring. Kaya lagi namin siyang hinahawakan kasi sumusubsob at paghahawakan mo naman ang buong katawan niya. Kapag binuhat mo yung tutang pinakamaliit na ito ay ramdam na ramdam mo yung mga buto sa kanyang katawan. Dahil nga halos hindi siya mataba at payat pa. Kailangan talaga nito ng sapat na nutrisyon mula dito sa gatas at kailangan din sana ng vitamins. Kaya nga kami bilang may-ari hanggat sa maaari ay gusto namin mabuhay itong asong ito dahil nakakaawa. Dahil nga siya ay pinakamaliit. Kitang-kita mo talaga sa kanya na gusto talaga niyang mabuhay at pilit na pilit siyang dumedede kahit na halos butot balat na ang kanyang katawan. Dahil nga siya'y mahina, ay pag naaamoy niya yung gatas, para siyang sundalo na napakaliksi kapag siya'y dumedede na. Kailangan talaga niya ng sapat na nutrisyon para siya mabuhay, kaya ito'y ginagawa niya, pilit siyang dumedede. At tingnan niyo naman, busog na naman siya. At eto, magbabanding lagi siya ng kanyang mga kapatid. At lagi siyang bumabagsak na ganito. At tinatayo na lang namin. At ayan, tinan mo yung pagkakaiba ng kanyang kapatid sa kanya. Kitang-kita niyo naman yung pagkakaiba. Yung tatlo niyang kapatid. Wala pa po silang isang buwan. At first time ko lang pong ibinidyo. Sana po mabuhay itong aso ito. Kaya lagi ko na po itong i-update sa inyo.
Kaya pinapanalangin ko kay San Roque, sana po ay mabuhay at hindi siya mamatay. At pag nabuhay ito, makikita nyo kung gaano kaganda ang ganitong klaseng aso dahil ito Shih Tzu na maliit, mas maliit pa dun sa ordinaryong Shih Tzu. Kaya lagi ko po kayong babalitaan tungkol dito kay Primo, kaya antabayanan po natin mga kani. Hanggang sa susunod po, maraming salamat.